everyone! Ang topic natin ngayon ay Lesson 8, Fusion and Diffusion of Culture. Cultural fusion is a phenomenon that emerges when two or more cultures intermingle and produce a new culture such as foods, music, language, or culture. Dito sa cultural fusion, ang isang trend gano'n, yung lumilitaw. Kapag ang isang culture ay ano tawag ito? Na-influensya niya ang isang culture, meron na nabubuong panibagong culture, katulad na lang yung sa Samgyup. Di ba, na dahil sa uso sa mga Korean, gano'n, uso sa kanila, parang na-influensya na nila yung culture natin. Kaya tayo, parang nakigaya. Ngayon, meron na rin tayo mga shop ng mga samgyupsal, yung mga gano'n. Yun yung ibig sabihin ng sa cultural fusion. Sa tingin nyo, bakit mahalaga na magkaroon ng cultural fusion? Anyone? Bakit mahalaga magkaroon ng cultural fusion? I-explain ko ulit. Yung cultural fusion, nagbibigay ng impluwensya o parang yung kahiligan sa atin para makabuo pa ulit ng panibagong kultura o ganung panibagong trend, gano'n. Kaya ako na lang magsagot. Kaya mahalaga yung cultural fusion kasi dahil sa cultural fusion, na-expose tayo, kumbaga, hindi tayo nahuhuli. Parang nakakasabay tayo sa ibang culture. Kaya, kung ano yung uso sa kanila, uso rin sa atin. Parang go with the flow, ganon. Cultural diffusion spreads ideas, customs, or technology from one culture or people together. Dito naman sa cultural fusion, dito yung pagsasama ng kultura sa isa pang kultura. Ang example ko na lang dito yung sa mga OFW. Di ba, ang mga OFW, mayroon silang kinag-iisnan na kultura dito. Ngayon, mag-iibang bansa sila, parang yung pupunta nilang ibang lugar, mayroong ibang culture din doon. Sa madaling salita, ang cultural diffusion ay kung saan tinatanggap ng isang kultura ang mga kaugalian, paniniwala at gawin ng ibang kultura. Yun na nga sa OFW. Ang mga kinagisnan nilang kultura ay yung dito sa atin. Ibang bansa sila, parang yayakapin nila yung yayakapin nila yung panibagong culture kahit hindi nila gamay o hindi nila sanay yung kulturang iyon. Katulad na lang yung sa mga ang amo nila, yung mga Arabo, gano'n. Di ba? Hindi naman nila alam yung mga pagkain na gano'n. Pero dahil nandun nga sila sa kulturang yon, makikisabay na sila sa mga mga kinakain, gano'n. Yun ang pagkakaiba ng cultural fusion at cultural diffusion. Punta naman tayo sa enculturation, the process by which an individual learns the traditional content of a culture and assimilates its practices and values. Acculturation. Ito naman yung sa pag-aaral at pag-uugali ng ating sariling kultura. Kumbaga, sarili nating kultura, hindi natin hiniram o hindi natin ginaya. Parang ito yung sa ating first language, gano'n, di ba? Yun yung pinanganak tayo, yun na yung alam natin o nakagisnan natin. Yun ang enculturation. Parang yung natuto tayo sa sarili nating kultura. Ang naman, acculturation. Cultural modification of an individual, group, or people by adapting to or borrowing traits from another culture. Yung sa enculturation, sariling atin. Sa acculturation, yung adapt or hiniram lang natin. Sa acculturation ay ang pagkuha sa kultura na hindi sa atin o hindi natin katutubo. Example ko na lang dito yung sa mga OFW. Di ba? Dito sa lugar natin, iba yung nakagisnan nila o na environment. Ngayon lilipat sila sa panibagong bansa, parang iba din. So dahil dala nila yung kultura natin, pero dahil nasa ibang lugar na sila, parang yayakapin nila yung panibagong kultura
kultura or i-adapt nila yung kultura na nasa Manila. Next is assimilation, the union of two different cultural groups. Assimilation, dito yung kung saan ina-adapt nila ang kultura o tradisyon ng lugar kung saan sila, halimbawa na lang dito yung mga OFW na nagtatrabaho. Katulad yun na naman sa OFW. Di ba? Yung sa culture natin, alam nila. So, yung lugar na pumunta nila, hindi nila alam kung anong klaseng kultura ang meron doon. Yun lang. Tapos, cultural promotion, it encourages the emergence of cultural and artistic talents by offering for an expression in an open environment. Dito naman yung pagpapakilala o paghihikayat sa ating kultura. Example na lang dito yung kay Wangkot. Di ba hindi naman siya dati kilala? Pero simula nung na-picture siya, ganon, nakilala siya, tapos pinupuntahan na siya ng mga tao, tapos yung lugar niya na-discover rin na maganda palang lugar yung, yung bahay nila, ganon. Yun yung sa cultural promotion. Parang yung sa Mrs. G, di ba lahat din ng doon pinapakita, lahat ng mga lugar, pinapakita doon. Yun yung sa cultural promotion, na pro-promote nila yung ating kultura, yung mga gawain ng mga Pilipino o yung mga sining na natapos na nilang nagawa. Yun lang.